Naniniwala ako noon na ang mga ospital ay mga lugar kung saan nakipaglaban ang mga tao laban sa kamatayan, isang lugar na puno ng pag-asa, pagpapagaling at modernong agham. Ngunit iyon ay bago ako tumuntong sa aking unang shift sa ikatlong palapag na burn ward. Hindi lahat ng naroon ay bumangon sa normal na paraan. May mga tao na idineklara ng patay na gumagala pa rin sa mga pasilyo. Nakahiga pa rin sa malamig na baldosa na sahig, na ang kalahati ng kanilang mga katawan ay nasusunog. Ang kanilang mga mata ay dilat na para bang naghihintay ng isang tao na makakita sa kanila. Ang pangalan ko ay Vivian. Isa akong nurse. At ang kwentong maririnig mo ay hindi isang alamat. Ito ay isang tunay na alaala. Ito ay isang serye ng mga kaganapan na nagmumulto sa akin sa loob ng higit sa 10 taon, nagsisimula sa isang hiyawan umaalingaw-ngaw mula sa walang laman na pasilyo. Noong gabing iyon, papunta kami ng aking shiftmate na si Marisa sa dispensaryo nang marinig namin ito. Isang sigaw ang pumutok sa hangin, hindi ang sakit ng isang buhay na tao, ngunit isang tawag mula sa isang lugar kung saan dapat walang tao. Hindi namin alam na ang aming pagbabalik sa sulok na iyon ng pasilyo ay magiging simula ng isang serye ng mga kababalaghan na higit pa sa anumang natutunan ko sa mga medikal na libro. Hindi namin alam na ang nakakubli sa kadiliman ay hindi sakit kundi mga kaluluwang hindi malaya, mga bagay na nakalimutan, sinumpa at hindi gustong umalis. Textless Screen Hospital Horror Stories, Untold Stories After a Day Shift. Ang aking ina na magiliw na tinatawag ng lahat sa ospital na Mommy ay isang veteranong nurse. Matapos ang halos 30 taon sa propesyon, minsan ay nagbiro siya na kung talagang may mga multo, malamang ay pagod na silang makita siya. Ngunit may isang tao, isang pasyente na nagbago ng isip. At siya, mula sa isang hindi mananampalataya, ay nagsimulang magtaka, may mga kaluluwa bang nananatili pa rin, hindi para takutin ngunit para lamang maalala. Ang pangalan ng pasyente ay Azon, isang matandang babae sa kanyang mga 70s na may terminal na cancer. Araw-araw ay nakaupo siya sa labas sa bakuran, malapit sa pasilyo patungo sa istasyon ng mga nurse. "Mommy, gusto mong saging?" Iyon ang laging tanong ni Elrea Azon na nag-aabot ng hinog na saging o ilang lanzones. Ang aking ina ay madalas na tumugon sa isang tango, isang bahagyang ngiti, at pagkatapos ay nag-uusap silang dalawa tungkol sa ulan, tungkol sa kanilang bayan, tungkol sa kanilang anak na babae na ikinasal sa malayo. Walang nakapansin, ngunit sa gitna ng kaguluhan ng mga karayom, mga medical na record, at ang beep ng monitor, unti-unting nabuo ang pagkakaibigang iyon, simple ngunit malalim.
Bahagyang umiti si nanay. Mommy, inayos ang tuwalya ni Azon. Matingkad na ngumiti si Azon. Tinatangay ng banayad na hangin ang kanyang pilak na buhok. Isang hapon ng Oktubre naglakad ang nanay ko sa hallway, gaya ng dati. Ngunit ang batong bangko ay walang laman. Walang Azon. Walang saging. Walang ngiti. Sa pagtatanong sa doktor na nakaduty, natigilan ang aking ina nang malaman, Elrea, Azon pumanaw na. Kahapon madaling araw. Hindi ako naniwala. Ang aking ina ay naghintay sa buong shift. Ang kanyang mga mata ay palaging nasa sulok na iyon ng bakuran. Ngunit walang lumitaw. Hanggang makalipas ang 2 linggo. Halos 5 yang malapit ng umulan. Ang aking ina na naglilinis ng mga file ay biglang nagtaas ng ulo. At doon, sa bench na bato sa ilalim ng puno nakaupo ang isang babae. Hawak ang isang bag ng prutas. Ngiting-ngiti. Walang nagkakamali. Si Azon yun. Tanging sa pagkakataong ito, siya ay nagmukhang mas bata. Ang kanyang mukha ay mas kalmado kaysa dati. Mommy, may araw pa. Maganda ang panahon, she said, her voice clear. Lumabas ang aking ina, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pero habang papalapit siya, muling umihip ng malakas ang hangin at ang bangko ay walang laman muli. Walang tao, walang prutas. Basta isang ligaw na bulaklak sa malamig na tile na sahig. Pagkatapos tiningnan ng nanay ko ang mga record. Ang petsa ng kamatayan ni Azon ay eksakto sa sinabi ng doktor. Ngunit ang kakaiba ay walang nakakita sa kanya pagkatapos niyang mamatay, maliban sa aking ina. Baka gusto lang ni Elrea Azon na magpaalam. O kaya gusto lang pasalamatan ang taong naglaan ng oras para makinig sa kanya sa mga huling araw niya. Hindi lahat ng espiritu ay dumarating para magpakalat ng takot. Ang ilan nananatili lamang upang alalahanin, upang makita na sila ay dating umiiral. Text Love Screen, Chapter 2, Azon, My Mother's Friend. Kung sa tingin mo ang isang hospital bed ay isang lugar lamang para magpahinga, hindi ka pa nagtatrabaho sa isang ospital ng sapat na katagalan. May isang kama na inilipat sa paligid ng mga ward sa loob ng maraming taon, ngunit saan man ito pumunta, nag-iwan ito ng marka. Hindi dugo, hindi dumi. Ngunit kakaiba ang mga katulad na panaginip at ang pakiramdam na may nakahiga sa tabi mo kahit na walang laman ang kama. Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking pasyente na admit na may pneumonia. Ang kanyang mga tala ay malinaw na nagsasaad, ang pagbabala ay mabuti. Ngunit sa ikalawang gabi, patuloy siyang sumisigaw sa kanyang pagtulog na nagsasabing may dumidiin sa aking dibdib. Pagsapit ng umaga patay na siya.
biglaan, nang walang paliwanag. Mula noon, inilipat ang kama sa post-operative ward. Isang babaeng pasyente, nakatatapos lang ng isang simpleng appendectomy, ay nagsimulang managinip ng isang babaeng mahaba ang buhok, natatakpan ang mukha, nakatayo sa dulo ng kama bumubulong ng isang bagay sa boses na hindi Tagalog, hindi English. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya pero alam kong gusto niya akong umalis. Iyon ang mga huling salita ng pasyente bago siya nakoma. 3 pasyente ang magkakasunod na namatay sa walang maliwanag na medikal na dahilan. Isang bagay lang ang magkakatulad, lahat sila ay nasa kama number 407. Sinimulan itong tawagin ng mga batang nurse sa isang pangalan. Kama maldita ang isinumpang kama. Ma'am, I swear I made the sheet careful, but this morning, I saw with my own eyes there was a dent in the bed, parang may nakahiga lang doon. Ngunit sa isang ospital, kung saan ang kamatayan ay isang pang-araw-araw na pangyayari, walang sinuman ang pinapayagan na maniwala sa mga multo. Walang kahinaan. Walang nagsasalita. Dahil ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng iyong trabaho. Nagtinginan ang mga batang nurse, nagpapalitan ng mga matalim na tingin, sinusubukan ng isa na takpan ang nanginginig niyang kamay habang sinusukat niya ang presyon ng dugo ng isang pasyente. Ngunit pagkatapos ang mga bagay ay hindi na nakontrol. Ang iba pang mga tauhan, mga security guard, mga tagapaglinis, ay nagsimula ring mangarap ng isang mahabang buhok na babae na gumagapang mula sa ilalim ng kama. Kahit na ang isang matandang doktor na tumanggi sa anumang pamahiin, ay natagpo ang walang malay sa sahig, bumubulong. Siya ay sa ilalim ng kama. Akala ko ito ay isang nasunog na bombilya lamang. Sa wakas, inilipat ang bed 407 sa storage room para sa mga sirang kagamitan, natatakpan ng itim na tela at nakakadena. Walang opisyal na record. Walang nagbanggit nito. Tanging ang mga nakasaksi lamang ang nakakatanda pa rin nito ng malinaw at paminsan-minsan naririnig ang tunog ng mga gulong na gumugulong sa gabi na nagmumula sa kung saan wala dapat gumalaw. Chapter 3, Kama Maldita, Bed of Nightmares. Sa medisina, masusukat ng isa ang tibok ng puso, presyon ng dugo, bilis ng paghinga. Ngunit walang makakasukat ng takot. Walang index na nagtatala ng paulit-ulit na panaginip sa maraming tao. Walang reseta para gamutin ang nakakatakot na katahimikan sa loob mismo ng medical team. Hindi namin alam kung sino siya. Hindi namin alam kung bakit nandito pa siya. Iyon lang, walang maglalakas loob na humiga sa kama na iyon muli. Umalinggaw ang lulabi sa malamig na hangin. Pagkatapos ay ang mabilis na tibok ng puso ng fetus, at pagkatapos ay biglang tumigil. Sa maternity ward ng ospital, karaniwang pinaniniwalaan na ang unang pag-iyak ng isang sanggol ay isang tanda ng buhay, ng pag-asa, ng isang bagong simula. Ngunit sa loob ng 3 buwan ng tag-ulan sa taong iyon, higit sa kalahati ng mga iyak ang huling narinig ng ina.
At nagsimulang ibulong ng mga tao ang pangalan ng isang tao, isang obstetrician. Dosien, ang sabi ng doktor ay isang aswang na nakatira sa puso ng ospital. Wala pang isang kapat, 6 na sanggol ang namatay kaagad pagkatapos ng kapanganakan. 3 ina ang halos mamatay dahil sa pagdurugo. May pagkakatulad ang mga kaso, parehong shift, parehong surgeon, parehong ladda. Ngunit walang mga kaso na isinampa. Umiiyak ang pamilya sa harap ng emergency room. Sinuntok ng ama ang pader ngunit hinila ito ng isang nurse. Tahimik na iniabot ang isang manipis na sobre. Sinubukan ng ilang tao na magsalita. Ngunit pagkatapos ay tumahimik. Dahil sabi ng mga tao, si Dosien ay isang taong may pera at kapangyarihan. At dahil walang nangahas na maniwala na ang bangungot ay maaaring magsuot ng puting blusa. Flashback to the rumor in the on-call room, may multo raw sa NICU. Baby na umiiyak kahit walang naka-admit. Ngunit pagkatapos ay isang buntis na babae, na lolit na mahirap, piniling manganak sa URNAS Medical Center. Sa kalagitnaan ng panganganak, tumaas ang presyon ng kanyang dugo. Iminungkahi ng nurse na lumipat sa ibang ospital. Tutol si Dr. An. Ngunit ang asawang si Rolly sa takot ay binuhat ang kanyang asawa palabas sa kalsada, sumakay ng tricycle at dumiretso sa pampublikong ospital. Ligtas na nanganak si Emel Lolit sa kamay ng isa pang babaeng doktor. Pero makalipas ang 3 araw, may dumating na naghahanap sa kanyang anak. Hindi tao. Ngunit isang maikli, payat na itim na figura na may mukha ng isang bagong panganak, ngunit ang mga mata ng isang may sapat na gulang. Si Lolit ay nagsimulang mahirapan sa pagtulog. Una, nakarinig siya ng katok sa pinto ng delivery room, eksaktong 3:00 ng umaga. Pagkatapos may nakita siyang maliit na anino na nakatayo sa sulok, nakatingin sa kanya, tuwing magigising siya sa kalagitnaan ng gabi. Walang nakitang nakaduty. Inakala ng kanyang asawa na siya ay nagkakaroon ng postpartum. Ngunit ang nurse na tumulong sa operasyon, na naghugas ng mga instrumento sa pag-opera noong gabing iyon, ay umamin. Nakakita ako ng anino ng isang tao gumagapang sa kisam ng operating room. Mahaba parang ahas. Ngunit ang mga mata nito ay sa isang bata. A week later, isinara ni Dos Hilaw ang maternity center. No announcement. No reason. Makalipas ang mga taon, ang mga tao ay nag-usap-usap na ang doktor ay hindi na nagsasanay. Na tuwing gabi, sa kanyang pagtulog, naririnig niya ang tunog ng maliliit na yabag na tumatakbo sa buong silid at isang sigaw na walang tigil. Kabanata 4, Dosien at ang multo ng bagong isinilanghi. Sa isang lugar sa malamig na puting dingding ng ospital, maaaring may umalingaw pa rin ang unang hindi ka nais-nais na sigaw. Hindi lahat ng doktor ay mabubuting tao.
At hindi lahat ng multo ay mapanganib. May mga kabataang kaluluwa na gusto lang tawagin sa pangalan at minahal minsan, tulad ng ibang normal na bata. Kapag natapos ang shift, iniisip ng mga tao na yon na ang katapusan ng lahat. Ngunit sa ospital kung saan ako nagtrabaho, gabi ay kung kailan talaga nagsisimula ang mga bagay. Walang nagsasabi nito, pero nararamdaman ng lahat. May nakatingin sa amin. Hindi ang mga pasyente, hindi ang mga doktor, hindi ang buhay. Sinabi ng guard na nagngangalang Boy na isang gabi nagpapatrol siya sa at nakita niya ang isang nurse na nakatayo sa dulo ng hallway. Ang mukha niya ay nakaharap sa dingding. Hindi siya lumingon nang tawagin siya nito. Nang makalapit siya, lumingon siya. Punit-punit ang mukha niya na parang may gasgas, pero ang mga mata niya kakaibang kalmado. Isang residenteng doktor, isang ateista na dating tumatawa sa mga multo, ay natagpo ang walang malay malapit sa elevator. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakapulupot sa isang lumang rosaryo, isang bagay na dati niyang sinasabi na pamahiin na walang kapararakan. Sa security camera umatras siya mula sa operating room mag-isa, na para bang inakay palayo ng isang bagay na hindi nakikita. Distorted image, isang puting anino ang dumaan sa likod ng nurse na nakatiklop ng bedsheet. Akala ko noon, ang ospital ay isang lugar kung saan kayang lupigin ng siyensya ang kadiliman. Ngunit habang mas matagal akong nagtrabaho doon, mas naintindihan ko na may mga bagay na wala sa kurikulum ng medisina. At pagkatapos lumitaw ang matandang iyon, walang puting Amerikana, walang degree, dala lamang ang isang bag na tela, ilang piraso ng madumis na mga anting-anting, at isang patpat na kawayan na bahagyang tumapik sa sahig. Inilagay ng matandang manggagamot ang kanyang kamay sa noo ng nilalagnat na pasyente, bumulong ng isang spell, at sinunog ang isang maliit na piraso ng papel sa isang clay bowl. Ang pasyente, isang batang babae na naospital, dahil sa hindi maipaliwanag na mga kumbulsyon, ay nagising kaagad pagkatapos, basang-basa sa pawis. Sinabi niya, hinala niya ako palayo sa malamig na bagay at napakadilim. Walang makapagpaliwanag nito. Ngunit mula sa araw na yon, hindi na niya pinangarap ang anino sa ilalim ng kama. Sinasabi ng ilan na ito ay isang psikolohikal na kababalaghan. Ang iba ay tinatawag itong collective haunting. At ako, ang alam ko lang mula noong huling shift na yon, wala ni isa sa amin ang pumasok sa ospital at nakakita ng anuman maliban sa nakita ng aming mga mata. Kabanata 5, Kadiliman pagkatapos ng pagbabago. Ang mga karakter ay isa-isang umalis sa ospital. Ang kamera ay dahan-dahang umikot. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalituhan at pagod, ngunit walang nagsasalita. Ospital, isang lugar upang iligtas ang mga tao mula sa sada ng kamatayan. O ito ba ay isang kulungan na nagtataglay ng sakit na hindi pa nakakalabas? Para sa akin minsan,
sa pagitan ng puting liwanag ng mga fluorescent na ilaw at ng tunog ng heart monitor. Hindi na tayo nag-iisa. Never tayong nag-iisa. Base sa totoong kwento ng mga nurse, doktor, at pasyente. Naniniwala ka ba